Chapter 4 ng ating series, mga kapatid, ito yung ating pag-uusapan ngayon, Jonah's unfavorable reaction. Yan. So si Jonah, mga kapatid, sa chapter 4 ay nagalit, nagtampo. And the reason why is because the people of Nineveh repented. Nakaka-amaze kung bakit itong propeta ng Panginoon na inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh upang mangaral, na sabihin doon na after 40 days, gugunawin ng Panginoon ang inyong bayan dahil sa inyong kasamaan. And ang mga tao ay naniwala sa pangangaral na kanyang sinabi at nagrepent. Ang reaksyon ni Jonah, nagalit. Nagalit si Jonah dahil nagrepent ang mga tao. Jonah is angry because the people repented. At yung judgment ng Panginoon sa mga tao, hindi niya na itutuloy, sabi ng Diyos. Sinakita natin dito si Jonah, yung preacher, nagalit, nainis, dahil ang mga tao ay naligtas. Kakaiba, mga kapatid, no? Itong lingkod ng Diyos, usually yung mga lingkod ng Diyos, masaya pagka ang tao nagsisisi, nagrepent, naligtas. Pero si Jonah, iba. Nung naligtas yung mga tao, naasar siya. Nainis siya. Dahil hindi na itutuloy ng Panginoon yung judgment na sinabi niyang gagawin dahil nagsisi ang mga tao. Remember, mga kapatid, na sa chapter 3, si Jonah ay nangaral, paikot-ikot, para siyang nasisiraan ng bait doon sa kalsada ng city. Nangangaral siya sa sinabi ng Panginoon na sila ay hahatulan after 40 days. Pero si Jonah, mga kapatid, ay nagselos, nainis, nagalit, dahil yung judgment ay hindi na magkakatotoo. Hindi na pinahintulutan o pahihintulutan ng Panginoon na parusahan ang mga tao sa Nineveh. Now, bilang mga mangangaral ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos na nagsishare ng salita ng Panginoon, bilang mga Christians, napakahalaga, mga kapatid, na ma-realize natin ang ultimate assignment natin ay hindi to glorify ourselves. Kung hindi na ang buhay ng mga tao ay magbago, na sila ay madala natin sa kaligtasan at ibigay natin sa Diyos ang glory. Pero si Jonah hindi. Iniisip niya yung kanyang glory. Sabihin niya, ano na lang sasabihin ng mga tao na nakarinig ng pinangaral ko na hindi na matutuloy? Anong iisipin nila? Baliw ako, sira ako, o sinungaling ako dahil hindi na matutuloy yung judgment, yung destruction na hinanda ng Panginoon. Kaya nagalit si Jonah. Lord, huwag mong gawin yan. Paano naman yung reputasyon ko? Pinapunta mo ako dito. Kaya nga ayokong pumunta sana dito. Tinakasan pa nga kita. Pinalamon mo ako sa malaking isda. Parang grab taxi. Point to point, no? Dinala ni Lord, hinatid sa Tarsis. At pagkatapos, Panginoon, tinupad ko, nangaral ako. Ngayon, hindi mo na itutuloy. Pero alam natin, mga kapatid, na ang important assignment natin ay hindi yung magmukha tayong maganda, magaling, mabuti sa harapan ng mga tao. Kung hindi, ang ultimate mission natin ay ang mga tao sikapin nating maligtas. Masave ang kanilang buhay. Minsan may mga naririnig tayo na, Brad, sister, ang galing mo mangaral, no? O kaya, Pastor, ang galing mo talaga mangaral, ang galing mo mag-share ng Word of God, talagang energetic, talagang naintindihan ko, talagang napakaliwanag. Pero kahit anong compliment ang sabihin mo na, Pastor, ang galing mo talaga mag-preach, ang galing mo, gusto ko talaga pag ikaw yung nagpipreach. Pero kung yung buhay mo hindi nagbabago, wala ding silbi. Kung after mo makinig ng mensahe, na bless ka ngayon, after nun, wala ding nangyari, balik ka pa rin sa mga dati mong pinagagawa, walang saysay. Pero kung kahit simple lang yung narinig mong mensahe,
galing sa Panginoon, ngunit iyong isinabuhay at nagbago ang iyong buhay, yun ang talaga ang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng isang tao. So mga kapatid, si Jonah ay naggalit dahil ang mga tao sa Nineveh ay nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Na-amaze ako kasi, oo nga no, sa lahat ng mga kakaiba talaga to si Jonah. Ang weird ni Jonah. Sa lahat ng mga prophet ng Panginoon, yung mga dapat siyang mag-rejoice, magpuri, mag-worship sa Panginoon, baliktad. Sometimes sa atin may mga tao baliktad din kung mag-isip. Yung dapat na magpuri siya sa Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon, nagagalit siya sa situation. Ganito ka na naman, bakit ganyan na naman? Bakit ganito na naman? Instead na nag-worship at nagpasalamat siya sa Panginoon, siya ay nagagalit, mga kapatid. Jonah 4 verse 1. Ngunit dahil dito, si Jonah, nalungkot si Jonah at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Jonah na preacher, nagalit at hindi niya gusto na pinatawad ng Diyos yung mga taong sinners. Ilan kaya dito yung mga taong ganun na sometimes naiinis kapag hindi tinuloy ng Panginoon. Di ba? Yung mga kapahamakan sa mga taong masasama, sa mga taong kriminal. Bakit? Minsan manonood tayo ng balita na kriminal, ganito ang ginawa, ganyan, ganyan. Sasabihin natin, bakit kaya hindi pa namatayan? Dapat na ano na yan? Dapat bumuka na ang lupa at linamon yan. Di ba? Minsan ganyan tayo. Matitingin na natin yung mga, makikita natin sa mga balita, sa news, sa mga, kahit nga lang sa pelikula Manunod tayo ng pelikula, o kaya, yung paborito natin, yung mga paborito noon ng Pilipino, di ba? Yung bukas pa yung Channel 2, adik na adik yung mga tao sa, ang probinsyano. Yan. Halos kainin ng mga fans yung kontrabida dun. Halos ikaw mamatay ka na, sama mo. Di ba? Galit na galit sila sa mga taong masama. Parang ganito yung naramdaman ni Jonah. Nainis siya dahil yung mga tao nagbago, hindi na parurusahan ng Diyos. Yan ang sabi sa Jonah chapter 4 verse 1. So meron akong 2 points na ibibigay sa araw na ito, mga kapatid. Yung point number 1, Jonah's anger. He wants judgment to happen to the people of Nineveh. Gusto niya na matuloy talaga yung judgment ng Panginoon. Gusto niya na parusahan ng Diyos yung mga tao na nakatira sa Nineveh. Tayo rin, mga kapatid, sometimes gusto rin natin na parusahan ng Diyos yung mga tao na nanakit sa atin. Gusto rin natin nahatulan ng Diyos yung mga taong masasama, lalo na yung mga taong gumawa sa atin ng kasamaan. Minsan, imbis na ipanalangin natin sila na maligtas, ang prayer natin, Lord, saan nahatulan mo? Parusahan mo ang mga taong yan dahil sa ginawa niya sa akin, sa aking pamilya. Ipinahiya niya ako, sinaktan niya ako, at kung ano pa, Lord, parusahan mo yung taong yan. Siniraan niya ako. Inagaw niya yung aking mga client. Inagaw niya yung aking yung negosyo, nalugi ako. Inagawan niya ako ng mga supplier o kung ano-ano pa. Na ginawan tayo ng masama ng tao at gusto natin i-judge ang mga tao dahil sa ginawa nila sa atin na hindi makatarungan at masama. Jonah 4 verse 2. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago po ako magpunta rito ay sinabi kong ganito ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Hallelujah. Sabi ni Jonah, Lord, alam ko yung nature mo, alam ko yung ugali mo. Kilala kita, Panginoon, na ikaw ay mahabagin.
Hindi mo parurusahan basta-basta ang mga tao. Kahit gaano sila masama dahil nangingibabaw ang iyong habag, ang iyong awa. Ikaw ay mapagmahal. Iniibig mo ang mga tao. Kaya't gusto mo ang mga tao ito malikod sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa iyo. Hindi madaling magalit. Ang sabi ng verse, wagas ang pag-ibig. Hallelujah. At laging handang magpatawad. He is the God who always gives us another chance. Huwag mong kalimutan, mga kapatid, yung pagiging merciful ng Panginoon sa buhay mo. The moment na ma-realize mo na mabigat ang buhay, the moment na nagsisimula ka ng mag-complain dahil sa horrible situation ng buhay mo, alalahanin mo na merciful ang Panginoon sa buhay mo. God is merciful in your life. Kaya nga, lagi natin pinapaalala, God is good. All the time. May problema o wala, God is good. May karamdaman o wala, God is good. Gipit o sagana, God is good. Masaya ka man o nagluluksa, God is good. Because He is. Mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, slow to anger. If God is quick to anger, mga kapatid, kung madaling magalit ang Diyos, wala na tayong lahat dito ngayon. Lalo na sa mga taong paulit-ulit na ginagawa ang kamalian sa kanilang buhay, sa mga tao na paulit-ulit na ginagawa yung mga bagay na hindi dapat nila ginagawa over and over again. Keep repeating over and over again. Kung ang Diyos pa ay hindi slow to anger, kung ang Diyos pa ay hindi madaling magalit, wala na tayo sa mundong ito. Lahat tayo. Kaya kung minsan yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo, na alam mong hindi maganda, alam mong mali, alam mong rene-review ka ng Word of God, ginagawa mo, lagi kang nag-fail, lagi kang nare-repeat kahit even though hindi mo na gustong gawin, pero you keep on repeating and repeating yung mga bagay na yan. Unaulit mo, isa, dalawa, pangatlong beses, at kung minsan feeling mo lalabas ka ng bahay, tatamaan ka na ng kidlat, pero hindi hinayaan ng Panginoon mangyari. Because He is merciful. He is slow to anger. And He keeps giving you another chance. Pero sabi ni Jonah sa verse 3, sabi ni Jonah, mabuti pa na mamatay na lang ako, Yahweh o Diyos. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa mabuhay. Talaga, Jonah? Mas gusto mong mamatay kaysa mabuhay dahil feeling mo yung reputasyon mo masisira? Just because people repented, gusto mo nang mamatay dahil naiinis ka, nagiging bitter ka na hindi na mangyayari yung parusa na sinabi ng Panginoon at magmumukha kang sinungaling. Meron tayong mapapansin dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, na dito si Jonah, hindi lang sa ayaw niya pumunta sa lugar ng Nineveh, o umiiwas siya. Pero dito makikita natin na si Jonah, hate niya yung mga tao sa Nineveh. Kaya una, ayaw niyang puntahan
Pangalawa, napilitan siyang puntahan dahil sa pinalo siya ng Panginoon. At nung hindi na itutuloy ni Lord yung gagawin ng Panginoon, naging bitter siya. Kasi hate niya yung mga tao na yon at gusto niyang parusahan ng Panginoon. At kung minsan tayo rin may mga tao tayo na hate. At kung minsan kasama mo sa church, yung mga taong kinaiinisan mo. Kasama mo sa church, parehong believer, parehong Christian, parehong born again ang kinakainisan natin. At gusto natin, at kung minsan pinagpipray pa natin na, Lord, parusahan mo ang taong yan dahil sa kanyang mga ginawa. So yung first 3 verses ng chapter 4, it talks about Jonah's anger. Yung galit ni Jonah, yun ang topic ng first 3 verses ng chapter 4 ng book of Jonah. Pero yung last 4 to 11 verses, ito naman, it talks about God's answer. Sumagot ang Panginoon sa reklamo ni Jonah sa kanya. Verse 4, sumagot si Yahweh, anong kinagagalit mo? Sabi ng Diyos, anong kinagagalit mo, Jonah? Point number 2 na tayo, God's answer. Kanina, Jonah's anger, point number 1. And then yung point number 2 ngayon, God's answer, yung sagot ng Panginoon. Kapag ka nagsimula kang tanungin ng Diyos, may question ka sa Panginoon, may tampo ka sa Panginoon, and yet, sinabi sa iyo ng Panginoon, sa paraang patanong, sabi niya kay Jonah, anong kinagagalit mo? Ba't ka nagagalit, Jonah? Hindi sa hindi alam ng Diyos yung sagot sa itinatanong niya sa iyo. Kung hindi gusto ng Diyos na ipakita sa iyo yung malaking picture, malaking lesson sa nangyayari sa buhay mo o sa buhay ni Jonah sa kwento na ating binabasa. Sabi ng Diyos sa kanya, anong ikinagagalit mo, Jonas? Verse 5. Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at dooy hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Nakita natin, determinado talaga si Jonah na may mangyari. Lord, gawin mo. Hindi ako papayag dito, Panginoon, na hindi mo gagawin yon. Ang laki ng hirap ko dito sa ministry na to. Ang laki ng, kailangan ko pang tumira sa tiyan ng isda ng 3 araw, tapos pagkatapos papalagpasin mo. Lord, hindi. Titingnan ko, maghahantay ako. Ganun si Jonah sa Panginoon. Hahantayin ko talaga na parusahan mo yan. Hindi ako papayag, Lord. Hindi pwedeng quits. Hindi pwedeng Lord. Inano ko nito, sinamantala ko. Ito, sinaktan ako, Lord. Pinahiya ako ng taong to. Panginoon, inabuse ako ng taong ito, Lord. Hindi pwede. Hindi pwede na wala kang gagawin sa kanya. Hantayin ko. Hantayin ko. Dapat next year, tigok na yan. Dapat wala na yan. Inaagaw yung property ko, kinukuha yung bahay ko, kinukuha yung ganito, yung pagmamayari ko, inaagaw. Yung mana na para sa akin, inaagaw ng kapatid ko. Lord, patayin mo yan. Galit tayo dun sa mga tao na kinaiinisan natin, kinasusuklaman natin, kinamumuhian natin, at si Jonah, kinamumuhian niya ang mga tao sa Ninive at hinahantay niya na puksain, wasakin ng Panginoon. Tayo mga kapatid, sino-sino ang mga taong kinamumuhian natin? Minsan kinamumuhian ng tao sarili niyang kapatid. Kung minsan sarili niyang magulang, kung minsan sarili niyang anak, pinsan, mga kamag-anak, at kung sino pa. At huwag na tayong lumayo. Kung minsan, yung katabi mo sa church, tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi mo ba kinamumuhian yan? Hindi mo ba kinaiinisan yan? Praise the Lord, kung hindi.
Sasabihin ko sana, praise the Lord, hindi, kasi nasa likod yun eh. Wala sa tabi, nasa likod. Pero kinamumuhian ni Jonah. Si Jonah ay namumuhi sa mga tao dahil sabi niya, dahil alam niyang ang mga taong ito ay masama. Gusto ni Jonah, or gusto natin, nahatulan ng Diyos yung mga taong masasama. Pero nakalimutan natin na tayo dapat ang unang hinatulan ng Diyos. Gusto natin kung minsan magalit at hatulan ng Panginoon yung mga taong masasama. Pero nakalimutan natin na mahabag ang Panginoon sa atin na dapat tayo yung una. Nung unang panahon, hinatulan niya, pinatay niya na tayo, pinuksan niya na tayo. Pero nakalimutan natin yun. Nakalimutan ni Jonah na nagaling siya sa storm, nagaling siya sa bagyo, nagaling siyang mamamatay na siya, hopeless na siya. Linamon siya ng malaking isda ng ilang araw na nanatili siya doon. Hindi alam ni Jonah kung mabubuhay pa siya at nagsisi siya sa Panginoon at kinahabagan siya ng Diyos. Ang bilis makalimot ng tao. At ngayon nakakita siya ng taong masama, gusto niya agad hatulan ng Diyos. Pero nakalimutan niya yung mercy, yung awa ng Panginoon sa kanya. Napakabilis nating mag-judge sa iba kung minsan. Pero nakakalimutan natin na tayo ang dapat unang i-judge ng Diyos. Dahil nag-disobey tayo sa Kanya. Verse 6, pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonah o ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis itong ikinagalak ni Jonah. Yan. Ito yung picture ngayon mga kapatid. No? Na ang Panginoon nangusap sa halaman at pinatubo niya para si Jonah ay malimliman. So nung nalimliman si Jonah nung halaman na yon, natuwa si Jonah. Masaya siya dahil naibsan, di ba? Yung init doon sa lugar kung saan patuloy niyang hinihintay na wasaki ng Panginoon yung bayan, yung isang lungsod na napakalaki. So natuwa si Jonah dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang pabor sa pagkakataon na yon. Verse 7, ngunit kinabukasan ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Verse 8, sumikat ang matinding init ng araw at umihip ang nakapapasong hangin, halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako, na-depress na naman. Gumawa si Lord ng situation, inutusan ni Lord yung halaman na tumubo para magbigay ng ganhawa, ma-relax si Jonah at na-relax siya. Natuwa si Jonah, pero the moment na matapos na yung pagkakataon na yon, na nasira na yung halaman, nainitan na ulit si Jonah, napaso na ulit siya dahil nasa disyerto siya, ang init, na-depress na naman si Jonah at gusto niya na naman ulit mamatay. Sabi niya sa Panginoon, mabuti pang mamatay na ako. Pero ito yung picture, ito yung painting, ito yung gusto ng Panginoong ma-realize ni Jonah at natin ding mga tao, nating mga anak niya. Sabi sa verse 9, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako, gusto ko nang mamatay. Tingnan nyo, talagang talaga to si John, sabi ko, medyo may topak si Jonah no? Kahit Diyos, ganun siya sa Panginoon. Pero alam nyo kung minsan hindi lang si Jonah yon, minsan tayo yon. May topak din tayo minsan pag kinakausap natin ng Panginoon. Lord, demanding din tayo eh. Lord, ba't ganun Lord? Ba't ganun Panginoon? Ba't ang tagal naman ng prayer request ko Panginoon? Bakit ganyan Lord? Yung mga taong masasama, pinagpapala mo, ako hirap na hirap sa buhay. Sabi ni Jonah, opo, gusto ko nang mamatay. Dahil na-stress na naman siya. Sabi ni Lord, verse 10, sinabi ni Yahweh, tumubo ang halaman na iyon
lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Sabi niya kay Jonah, wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Sabi ni Lord, ako ang nagpatubo niyan para makatulong sa iyo. Tapos nung nawala siya, nung nawala na yung binigay ko sa iyo, nagagalit ka, na-stress ka ngayon. Alalahanin mo, Jonah, wala ka namang pagod yan. Yung habag ko lang yan, yung mercy ko lang yan, yung grace ko lang yan. Yung blessing ko lang yan, yung provision ko lang yan. At pwede ko yung alisin dahil may gusto akong matutunan ka. At anong ikinagagalit mo? Na parang ikaw ang nagtanim nun? Na parang ikaw ang nagpakahirap? Na parang ikaw ang nagdilig? Na parang ikaw ang... Wala kang ginawa nun, kusa ko yung binigay sa iyo. Kaya sabi niya kay Jonah, wala kang hirap dyan, ako ang nagpalago yun. Verse 11, sabi ni Lord, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive. Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti at ang masama, bukod pa sa mga kawan nito. Sabi niya kay Jonah, ngayon naiintindihan mo kung bakit ayaw ko o nagbago ang aking isip na lipulin ang lungsod na mayroong 120,000 katao. Ikaw nga na wala kang ang pagod doon sa halaman, nalungkot ka, na nawasak, nawala, natuyo, nasira. Wala kang hirap dyan, nalungkot ka. Ako pa kaya na Diyos? Napupuksain ko yung 120,000 na mga tao dahil lamang hindi nila alam kung ano ang tama, mabuti at masama. Sabi ng Lord, kaya nga kita pinadala para malaman nila na mali, na masama ang kanilang ipinapagawa. At nung nakita kong nagsisi ang mga tao, hindi ko na itutuloy ang aking parusang nakahanda dahil mahal ko ang mga taong yon. Alam niyo ba mga kapatid na mahal ng Diyos ang mga taong makasalanan? Maraming mga taong makasalanan sila dahil hindi nila alam kung ano ang katotohanan. Hindi nila alam na masama pala yung kanilang ginagawa. Dahil yun na ang kanilang nakasanayan, yun na ang kanilang nakagawian, yun ang nakikita nila sa society, sa social media, yun ang napapanood nila kung saan-saan. Akala nila okay, akala nila normal lang yun. Kaya napakahalaga na tayo ay tumupad sa ating misyon upang balaan sila at ipakilala sa kanila si Jesus Christ sa kanilang buhay. Tayo ang mga Jonah. Yung iba sa atin, sumusunod agad sa calling ng Panginoon. Yung iba naman nagmamatigas. Kaya nabubugbog muna bago sumunod sa Panginoon. Kapatid, kung meron kang napapansin sa buhay mo, na parang hindi sang-ayon, hindi maayos, hindi, parang laging palpak, parang laging nasa storm, baka mamaya may mission pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pero ayaw mong gawin. Sabi ng Panginoon kay Jonah, meron kang compassion sa halaman, sa plant, but yet wala kang compassion sa mga tao. Nalungkot ka sa halaman na saglit lang tumubo sa iyo, na wala ka namang pagod, pero sa mga tao na 120,000, hindi ka nang hinayan kung sakaling itutuloy ko ang galit ko at pupuksain ko sila. Alalahanin mo na ako ang nagpatubo sa mga taong yan. Ako ang dahilan kung bakit sila na rin. Mahal ko ang mga taong yan. Sabi ng Diyos kay Jonah, meron akong karapatan na wag ituloy kung anumang sinabi ko na kapahamakan na kanilang pagdadaanan. Sabi ni Lord, I have the right to spare their life. Meron akong karapatang gawin kung anong gusto ko. Sometimes sa buhay natin, may mga hindi tayo naiintindihan na nangyari, pero tandaan mo, karapatan ng Diyos kung anong gusto niyang gawin. We cannot question God. Minsan mafe-feel natin, Lord, parang unjust, parang mali, parang, ba't pinalagpas mo yun, Lord? Pero wag mong kalilimutan, karapatan ni Lord yun.
Kaya gusto ng Panginoon maintindihan ni Jonah. Gusto ng Lord na maintindihan ni Jonah na karapatan ng Diyos kung ano man ang kanyang gustong gawin. At ang misyon ni Jonah doon, nagawa niya na. Ang sabihin kung ano lamang yung ipinapasabi ng Diyos. At ang mga tao, praise the Lord, nagrepent at nagsisi. Kaya hindi na tinuloy ng Panginoon ang kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin sometimes, sinasabi nating unfair ang Diyos. Pero ito yung wag nating kalilimutan mga kapatid. Karapatan ng Diyos na i-bless, karapatan ng Diyos na patawarin yung mga taong kinakainisan mo. Kaya dapat wala kang taong kinaiinisan eh. Karapatan ni Lord yun. Parang sinasabi ng Diyos, ano naman sa'yo? Kung patawarin ko ang mga taong yan, nagsisi naman. Kaya huwag kang maiinis na yung taong kinaiinisan mo, pinagpapala ng Diyos. Karapatan ni Lord yun. Huwag tayong mabuhay na bitter tayo mga kapatid sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil yung tao yun, sinaktan ka, ipinahiya ka, chinismis ka, siniraan ang iyong pagkatao, ang iyong reputasyon, sinamantala ka. Kaya gusto mo na siya ay saktan din ng Panginoon, patayin din ng Diyos, ipunish din siya ng Panginoon. Pero alalahanin natin, ang Diyos ay merong right, karapatang mahalin ang mga taong masasama. Ililigtas ng Panginoon kung sinong gusto niyang iligtas. Palalayain ng Panginoon kung sino ang gusto niyang palalayain. Tutulungan ng Panginoon kung sinong gusto niyang tulungan. Kaya mga kapatid, huwag nating ipilit sa Panginoon na parusahan ang mga taong masasama. Dahil lang sinaktan nila tayo, dahil lang ginawan nila tayo ng masama. Dahil lang inutangan nila tayo. Maraming mga tao ang nasisira ang relationship dahil sa utang. Maraming magkakapatid, maraming magkakamag-anak, maraming magkakauhay, maraming magkaka-churchmate ang nagkakagulo. Yung church kung minsan ay naapektuhan dahil sa utang. Kaya kahit nautangan ka at nangako sa iyo, Friday, magbabayad na ako. Ha? Dumaan na lang ang 5 taong Friday, wala talaga. Sa sahod ko magbabayad ako. 5 taon na makalipas yung sahod, ilang katapusan na, at ilang kinsenas na, hindi pa rin nagbayad. At ikaw ay naging bitter. At ikaw ay nagalit, nagkaroon ng hatred. At mga kapatid, sino ang malulugi? Ikaw. Unang-una sa lahat, sabi ng Bible, dapat hindi tayo nagpautang. Lalo na kung papatubuan mo. Kaya nga sabi ko sa mga kapatiran sa church, kung may lalapit sa inyo mangungutang, tulungan nyo na lang kung magkano yung kaya nyo. Huwag na kayong mag-expect na magbabayad. Kasi kung minsan yung utang na yan, problema talaga yan eh. Kung may lumapit sa inyo at hindi kayo sigurado na mapagkakatiwalaan at baka maapektuhan yung iyong relasyon, bigyan nyo na lang, huwag nyo nang pahiramin. Kahit hindi yung eksaktong amount, tulungan nyo na lang kung anong kaya nyong itulong. Kaysa magkaroon pa kayo ng hatred, puot, galit, to the point na gusto mong hatulan na siya ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa iyo. So nag-reply si Lord kay Jonah, meron kang compassion sa halaman, sa tanim, sa mga bagay na yan, pero sa mga tao wala. Anong ikinagagalit natin sa ating kapwa, mga kapatid? Whatever reason,
Huwag nating hayaan, huwag nating i-allow, huwag nating i-permit na yung puso natin ay magkaroon ng kamuhian sa taong iyon. Amen? Namamuhi tayo sa taong yan. Alam niyo mga kapatid, bitin ako dito sa kwento ni Jonah eh. Hanggang verse 11 lang eh. Sabi ko, Lord, sana may verse 12. Kasi hindi natin alam kung si Jonah nagrepent ba sa nagawa niya o hindi. Amen? Si doon na natapos yung story ng Bible. Sabi ko, Lord, nakakabitin. Anong ginawa ni Jonah? Nagrepent kaya? Walang verse 12 eh. Gusto ko malaman kung nagrepent siya o pinanindigan niya yung kanyang pride. Hindi na natin alam kung anong behind the story. Yun lang yung na-record sa Bible. Pero ito ang alam ko mga kapatid. You can write your own verse 12. Pwede kayong magsulat na sarili nyong verse 12. At kayo ang mamimili kung anong kwento ang idadagdag nyo dito sa kwento ni Jonah. Kayo ang may desisyon kung ano ang inyong gagawin. Itutuloy mo ba ang iyong puot sa kapwa? Ang iyong muhi sa taong gumawa sa iyo ng masama? Ipipilit mo ba sa Diyos na parusahan yung mga taong nanakit sa iyo? Yung mga taong kinamumuhian mo? Pero alalahanin mo mga kapatid na ang Diyos ay merciful sa iyo. Ginising ka pa ng Panginoon sa oras na ito, nakapunta ka pa sa church. Na kung dapat sa napakaraming panahon na dapat patay ka na rin dahil masama ka din. Binigo mo rin ng Panginoon ng paulit-ulit at ilang beses. Pero anong ginawa sa iyo ng Panginoon? Binigyan ka ng Panginoon ng blessing. Binigyan ka ng Panginoon ng favor. Trinit ka ng Panginoon with kindness. Prinoteksyonan ka ng Panginoon. Pinagaling ka ng Panginoon sa mga karamdaman mo. Kaya wag mong kalilimutan yan. At handa ka rin dapat magpatawad sa iba na gumawa sa iyo ng masama. Hallelujah. Huwag nating kalilimutan ng first 2 chapters ay sumaway tayo sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan ng first 2 chapters, naging suwail din tayo sa Panginoon. Nalinamon din tayo, nasa loob din tayo ng belly. Nakarealize lang tayo ngayon at nagsisi lang tayo ngayon sa Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na parusahan ng Diyos ang iba. Ipag-pray natin sila na sila rin ay makarealize, sila rin makapagsisi, at sila rin ay makapagbalik loob sa Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng habag, ng hawa. Hindi tayo pinuksa ng Panginoon. Hindi tayo pinarusahan ng Panginoon. Hindi tayo linipol ng Panginoon. Pero binigyan tayo ng Diyos ng another chance. Pinakita ng Diyos yung mercy niya sa atin. Kaya mga kapatid, it's time now for you to show mercy to other people. Ito ang chance natin. Dahil binigyan lang din tayo ni Lord ng chance. Bigyan din natin ang mga taong nakanakit-sakit sa atin ng 1 chance, ng 2 chance, ng 3 chance, ng 4, ng pagkakataon at ipag-pray natin sa Panginoon na sila rin ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Ito yung time natin na huwag nating ilagay yung puot, yung galit. Kahit gaano kasama ang ginawa sa iyo ng tao, kapatid. Hindi yan ang misyon na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang misyon ng Panginoon ay dalhin yung taong kinamumuhian, kinapupuutan mo upang makilala niya ang Diyos. Upang magkaroon siya ng kaligtasan. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon ay nagpakita sa atin ng habag at awa. Ang Panginoon ay nagpakita sa atin ng mercy, mga kapatid. Kaya nararapat lamang na tayo rin po ay magpakita ng compassion sa mga taong naliligaw. Sa mga taong makasalanan. Ito yung ating misyon.
Ito yung dahilan kung saan tayo tinawag, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon para sa kanila. Tinawag tayo ng Panginoon upang ihatid sa kanila ang mabuting balita, ang pag-asa, na ang buhay, mga kapatid, ay temporary lamang sa mundong ito. Kung ano man ang ating tinatamasa ngayon, pansamantala lang yan. Kayamanan, kapangyarihan, kasarapan ng buhay, kasaganahan, lahat yan lilipas. Kailangan malaman ng mga tao na si Jesus Christ lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang taong walang tunay na relasyon kay Kristo ay tiyak kapahamakan ang naghihintay sa kanyang buhay. Ito yung ating misyon na magkaroon tayo ng compassion sa mga tao. Mga kapatid, balikan natin yung mga tao na nanakit sa atin. Puntahan natin sila. I-share natin ang salita ng Panginoon kung hindi pa nila kilala ang Diyos. Kung kilala na nila ang Diyos, ipag-pray mo sa Panginoon. Kung may tampo ka pa rin, kung may grudge ka pa rin, kung mayroon ka pa rin hatred, ipanalangin mo ang iyong sarili. Napalayain ka sa ganong sitwasyon ng iyong puso. Napakahirap ng may galit at puot ka sa iyong sarili, kapatid. Para itong asido na ang unang sinisira nito ay ikaw. Kaya i-let go mo ang sama ng loob at puot. At ipasa Diyos mo ang lahat, mga kapatid. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, nakita mo ang laman ng aming puso. Panginoon, wala kaming maitatago sa iyo, O God. Kilala mo kami, Panginoon, mula nung kami ay bata pa hanggang ngayon. Kilala mo kami, Panginoon, bilang mo ang lahat ng hibla ng aming buhok. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon. Nakalimutan namin magpatawad sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Lord, kung kami ay nagalit, napuot, namuhi. Patawarin mo kami, Lord, kung minsan nanalangin kami, Lord, na mapahamak ang mga taong masama. Ngayon nalaman namin, Lord, na hindi pala ito ang gusto mo. Ang gusto mo pala, Lord, na ipanalangin namin sila na magbago, na magsisi, na magbalik loob sa iyo, na maligtas sila, na hindi mapunta ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Na ang gusto mo, Panginoon, na huwag kaming matuwa kapag ang mga tao, ang mga kaaway namin ay napapahamak. Kung hindi magkaroon kami ng compassion, Panginoon, magkaroon kami ng concern, magkaroon kami ng love sa mga taong naliligaw. At sikapin namin, Lord, na ma-mission namin, Panginoon, na sila ay makakilala sa Panginoon. Lord, patawad kung minsan kami po ay nagiging arugante sa iyong harapan. Kung minsan, Lord, iniisip namin na mas magaling kami kaysa sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami kung naki-question namin, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong authority, O God. Patawarin mo po kami, O God. Salamat na naintindihan namin, Lord, na kami ay walang pinagkaiba sa iba. Sa ibang mga tao, na kami ay pinatawad mo lamang. Na kami ay lininis mo lamang. Na kami ay binago mo lamang, Lord. Kaya dapat, Lord, hindi namin isipin na kami iba sa mga tao. Salamat, Lord, sa iyong compassion. Salamat sa iyong mercy. Salamat, Lord, sa iyong blessing. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon.
Hindi namin ikaw kayang bayaran, Panginoon. Ang munti lamang naming maigagawa, ialay ang aming buhay sa iyong harapan. Paglingkuran ka ng tapat, yun lamang, Lord. At tuparin ang misyon na iniwan mo sa amin. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, Lord, ihanda mo kami. Alisin mo ang mga galit, ang puot. Alisin mo ang bitterness, Panginoon. Alisin mo ang mga bagay, Panginoon, na hahadlang sa amin na makasama kami sa iyong kaharian. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Na lagi kaming magpakumbaba ng aming sarili. Na lagi naming alalahanin na sa pamamagitan lamang ng iyong mercy, ng grace, na kami ay pinili mo, Panginoon. Thank you, Lord, na pinili mo kami, O God. Thank you, Jesus. Hindi aksidente na narito kami, Panginoon. Hindi aksidente, Lord, kung hindi pinili mo kami upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami na huwag sayangin, Lord, ang pagkapili mo sa amin. At paglingkuran ka namin ng tapat at buong puso sa aming buhay. Salamat, Lord, ikaw lawa ay maitaas naming buhay. Salamat, Lord, na nawa ikaw ay aming naparangalan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na wala kaming ibang naitaas sa oras na ito kung hindi ikaw lamang, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa buong isang linggo na dadaan, Panginoon. Ikaw ay patuloy na maghari sa aming buhay. Ikaw ay patuloy na maghari sa aming pamilya. Ikaw ay patuloy na maghari sa aming puso. Salamat, Lord. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!